Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa kaganapan sa Senado. Nagkaroon na naman ng bagong regudon, bagong administrasyon sa loob ng Senado. Ang pagkakalam natin dito sa mga minority na nag-aklas illegally, nagkudita ng illegal. Labag kasi sa Constitution yung sinasabi nila na pwede silang maging majority kahit na 12 lang sila. So dito mapapansin natin sa interview ni Attorney Guanzon, former Commissioner of COMELEC, ipapaliwanag kung bakit labag sa batas yun. So bago tayo mag-umpisa, magbibigay lang tayo ng konting komento na pinangatawanan na talaga ng minority para mapigilan ang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon, di ba? Kasi dawit si Erwin Tulfo, yung magkapatid na Tulfo na yan, dawit sila doon. Kaya talagang gustong-gusto nila na hindi matuloy yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Kaya gusto rin nila na matanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Pero ang kaya lang nilang remove ngayon, pansamantala, si Senate President Pro Tempore, Senator Loren Legarda. So yun ang pinalitan ni Win Gatchalian na labag sa Constitution naman yung kanilang pagkahalal bilang Senate Pro Tempore. So talagang pinangatawanan na nila yung sinabi ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law to be able to please, hindi yung people yung boss, di ba? Ay nako, umpisa na natin to. Napanood nyo ba yung nangyari sa Senado? Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Ayun. Si Senator Escudero kasi, bago yan sumama dyan sa minority, meron niyang kasong plunder. 'Di ba? Alam nyo ba kung magkano? 532 million something yung kaso niya na plunder. 'Di ba? Mabigat na kaso yun. Biro mo 532 million. Ang pangako sa mga nasa majority, kapag ka sumama ka sa minority, kasama ka sa panibagong majority, i-waive na yung kaso mo. 'Di ba? Buti na lang, si Senador Jinggoy may paninindigan na alam natin na nagsasabi ng totoo. Bakit? Isinapalaran niya yung sarili niya kasi alam niya na wala siyang kasalanan. Isinuko niya yung sarili niya sa Sandigan Bayan, di ba? Yun na ang may prinsipyo. Di ba? Hindi katulad nito ni Escudero. Di ba? Alam natin na walang kasalanan si Senador Jinggoy kasi naninindigan siya, 'di ba? Kasi alam naman niya na sa paninindigan niya 'yon, natiwala siya sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama, mapapawalang sala siya dahil merong mga ebidensya magpapatunay na hindi siya sangkot sa insertion, 'di ba? Sino ba ang sangkot sa insertion dyan? Sino ba ang nagpanukala ng insertion sa Senado noong 2025? Di si Miguel Zubiri, 'di ba? Siya. Bakit hindi nakakasuhan yan? Bakit ngayon inurong yung kaso laban kay Escudero? Di ba? Sino ba ang nagmamanipulate? Anyway, bago tayo pumunta dyan, pagpatuloy natin tong video na to kasi kailangan malaman ng publiko kung gaano ka-importante yung mga pangyayari ngayon. Dahil meron tayong constitutional crisis. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? So 24 sila. Sa 12, hindi po yan quorum. Ang ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po yung Abilino versus Cuenco. Ang paliwanag dito ni Attorney Guanzon, nasa labas ng bansa yung isa. So 23 lang ang senador, 'di ba? So 23 lang, kulang ng isa. Pag plinas mo yung 11 plus 12, 23. So ang majority matitira 12, 'di ba? Pero pagdating dito sa Senado natin, kumpletong senador Paano mo pwedeng sabihin na majority ang 12? 24 sila. 'Di ba? Isang malaking katangahan yan. Paglabag sa ating saligang batas, paglabag sa House Rule ng Senado, paglabag sa Constitution natin. 'Di ba? Grabe yung pagbebend nila ng law para ma-manipulate nila ang Senado. Na dapat hindi nila ginagawa yun kasi ang paglilingkod dapat nila sa taong bayan, hindi sa iisang tao, hindi sa administrasyon. 'Di ba? Bakit ba nila gustong makuha ang majority block, 'di ba? Tuloy natin yung video. Noong panahon na yan, na naghabla si
Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confesor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila because at that time nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confesor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Nasa abroad. So, kailangan nasa abroad yung isa para ma-recognize yung 12. Diba? Eh, ang problema hindi. Andi dito sa Pilipinas, di ba? Ang kakatwiran naman nila, nasa nakakulong. Wala si Senator Bato. Eh, ang problema nga katulad, wag na tayo lumayo, Kilaila de Lima. Senador siya nung panahon ng 2016. Nanalo siya bilang senador. Pinakulong ni PRRD. So, hindi ibig sabihin, hindi na siya senador. Di ba? Actually, nagpapadala siya ng sulat, yung mga manifestation niya, kay Risa Ontiveros. Ibig sabihin, may karapatan pa rin siya. Di ba? Kung iisipin natin. Kasi, hindi nila pwedeng i-disregard yung mga senador na nakakulong, yung senador na nawawala, nagtatago, kasi halal ng bayan to Hindi naman ibig sabihin pag nakulong ka, hindi ka na senador. Kung sinasabi nila, hindi na effective as senator itong si Jingo Estrada, bakit nangyari kay Laila de Lima? Nagpapadala ng manifestation, sulat, binabasa ni Risa Ontiveros, binabasa ni Kiko Pangilinan, 'di ba? Patuloy tayo. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila, ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila Si Kiko, wala namang ginawa yan kundi sumigaw. Diba? Tahasang paglabag sa batas ng Pilipinas yung ginagawa nila, paglabag sa konstitusyon. Bakit hindi sila nangangamba? Bakit dire-diretso pa rin yung kanilang paglabag sa batas, pagbend ng law? Anong meron? Bakit ang lalakas ng loob nito? Yun ang malaking tanong, di ba? Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba? Pakapala na lang. Ewan ko. Lahat ng May stress talaga, 'di ba, sa mga kalokohan nitong minority bloc. pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Tama, 'di ba? Binabaliwala nila yung constitution. Binabaliwala nila yung batas. Nilalagay nila sa kamay yung batas. 'Di ba? Pinipilipit nila, binabaluktot nila. Real talk 'yun kasi bakit ka magdedeklara ng ng bagong mga committee chairperson? Labag nga sa constitution 'yun. 12 is 12, 'di ba? 24 kayo, 12, 50% yan kailangan nyo pa ng isa para makapaghalal kayo ng bago na mga chairperson sa bawat committee as bagong Senate President, 'di ba? O bakit nyo pinagpapatuloy? Alam nyo nang mali. Tapos sasabihin nyo hindi pumapasok, kayo nga nag-walkout kayo 'di ba? Tapos pag sa inyo ginawa, sabihin nyo pinatayan kayo ng aircon. 'Di ba? Pinatayan kayo ng wifi, nag-iiyak kayo. Pwede ba itong Ang questionnaire? 12 ay hindi majority ng 24. Tama. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. A quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate. Napakalabo talaga yung 12 na maging majority. Sa madalit salita. Talagang minamanipulate lang nila. Talagang gusto nilang hawakan ulit ang majority. Kasi bubuksan na yung flood control 'di ba? Yung bagong Senate Blue Ribbon Mag-iimbestiga na 'di ba? Yun ang kinakatakot nila. Dahil dawit sila ron. 'Di ba? Party list ng Tulfo Brothers nung nasa Congress sila. Meron pala silang flood control. 'Di ba? Because at any time, someday, they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, there is no Attorney- vacancy. Tama. Therefore, the 24 is still the number to count
for the majority, which is 13, hindi 12. Tama, 13 talaga. Hindi mo pwedeng baluktutin ng batas, Erwin. Di ba? Sometimes you have to bend the law to be able to please the boss. Di ba? Ginagawa niyong crocodile farm ang Senado eh. Para sa taong bayan ng Senado, hindi para sa crocodile. Di ba? So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito. Sa nakikita niyo pong situation ngayon, malaki ang posibilidad na Nagtataka lang ako kay Bam Aquino na eto yung nilaban ng kanyang mga lolo't lola. Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Ganyan ba talaga kapag kami kapalit? Di ba? Ipinaglaban ng yung lolo't lola. Bakit nawalan ka ng dignidad ng prinsipyo? 'Di ba? Yun ang nakakapagtaka. Aquino versus Marcos. Taong bayan versus Marcos. 1987 Constitution, sino ba ang nagpanukala niyan? 'Di ba si Corazon Aquino? Anong nangyari, Bam Aquino? 'Di ba? abot po ng Korte Suprema itong bagay na ito. Kung sakaling hindi po nila masettle to. Abot talaga. Abot talagang Korte Suprema dapat. Kasi gaya rin ho ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang Sino ko question? Di ba? Wala nga yung mga officer doon. Kalokohan yung katangahan yung mga binabanggit ng mga minority black. nagkakaroon ng proceedings dahil doon din naman daw po si Chis Escudero. Sino ba si Chis Escudero? Wala namang bitaw yan eh. Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pag-question dyan? Bakit? Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aaral? Lalo na siya. Hindi ho abogado. 'Di ba? Kulang sa legal background, 'di ba? Eh yung mga nasa minority, basta bitaw lang ng bitaw yan, naghahamon pa etong Tulfo Brothers. Halatang walang alam eh, 'di ba? Attorney Pangilinan na abogado siya. Magbasa naman kayo ng Abilina versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. Gigil na gigil si Atty. Gonzo, no? Babad trip na sa inyo sa katangahan niyo. There's no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ayun. BBM gang na raw. Ito ang mahirap kasi na may pinapanigan sila imbis na ihayag nila yung katotohanan. Ang problema ito. Etong minority black kung bakit sila nangahawak dyan. Kasi nabigyan na sila. 'Di ba? Alam naman natin eh. Kaya yan naninindigan dyan eh. Dahil meron sila dyan. Naabutan na yan sila. Kumbaga, hindi ka na pwedeng umatras. Dahil kasapi ka na. Part ka na ng isang organisasyon na nagbabaluktot ng batas. 'Di ba? Yan na yun. Kaya itong mga senador dyan sa minority block, ano na lang sila eh. Sige, banat na lang banat. Wala, nandito na tayo eh. Hindi na tayo pwede umatras. Yun na yun. 'Di ba? Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Ayun. 'Di ba? Yun ang kinakatakot nila kasi kung papansinin natin lahat ng mga interview, mga statement nila na bakit, kumbaga gustong-gusto nilang makuha yung majority para matigil yung Senate Blue Ribbon sa investigasyon sa flood control. Yun lang yun, di ba? Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang. Alam nila eh, na itutustayin sila ni Senador Marcoleta eh. Di ba? Alam nila yun.
Kaya nga nila nasabi na eto si Senador Marcoleta hindi marunong makisama, 'di ba? Bakit mo sasabihin 'yun? Bakit? Kaya ba tumakbo si Senator Marcoleta para makisama sa inyo? Para sa paglabag nyo sa batas, pagnanakaw nyo, 'di ba? Sa flood control, 'di ba? Para pagtakpan yung mali ng bawat isa. Yan kasi ang sistema nyo talaga diyan sa Senado. Matagal na. Kahit noon yung kila Drilon, yan si nagmamagaling na Drilon. 'Di ba may pork barrel yan? Scam. O nakasuhan rin ng plunder yan. Ngayon bumibida-bida na naman. 'Di ba? Kasi tatakbong senador. Yun ang wag nyong pahintulutan na makatakbo yan bilang senador ulit, na makabalik sa Senado kasi magnanakaw ulit yan. 'Di ba? Alam naman natin yun noon pa eh. May mga kasabwat yan kaya galit na galit si late Senator Miriam Defensor sa kanila. Dahil sa puro pagnanakaw. Pag nagsasalita si late Senator Miriam Defensor, tameme silang lahat. Kasi alam nila totoo, di ba? Ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy. Lalo naman pag hindi nila tuloy, ay ang mga tao naman ay lalo nagde-demand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ang chairman dyan dahil nung Totoo kasi minamanipulate nila eh. Pero mo hindi iimbitahan yung Brave 18 yun ang taga-deliver ng pera. Isipin nyo naman, di ba? Si Saldico nagsalita na si Martin ang tinuturo pati si Presidente. Bakit nila pinagtatakpan? Ayaw nila imbitahan. Napakadali eh. Kung sino yung nag-iingay, sige, ganito gawin niyo. Sige, kung talagang totoo si Ping Lacson, Senador Ping Lacson, dapat inimbitahan niya yon. Kung napatunayan niyang hindi totoo yung sinasabi ng Brave 18, ipakulong niya, di ba? At least pinakita niya sa taong bayan yung pagiging patas niya, di ba? Yun lang naman ang hinahangad ng taong bayan eh. Bakit hindi niya inimbitahan? Kasi ilalantad lahat ng kalokohan kasama siya. Di ba? Yun. siya ang nag-chairman, wala namang nangyari. Yan lang po ang masasabi ko dyan. Paano po natin pala tatratuhin? Para sa akin po, opinion ko. Opo. Attorney, tatanungin ko Araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Wala, hindi ba ang quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Eto, panoorin natin yung interview kay Ping Lacson kung anong sasabihin niya. Doon sa Facebook niya, ang sinasabi lang naman niya, kaya lang daw walang quorum kasi nga para daw matuloy yung hearing bukas ng Blue Ribbon sa flood control. Meron Kasi alam nyo kung bakit talaga hindi pumasok sila majority. Kasi 'di ba nag-walkout sila. Tapos sinabi ni Lacson sa interview niya kay Karen Davilan na pag ipinilit pa rin nila yon, magwo-walkout sila ulit at paulit-ulit lang nilang gagawin ang pagwo-walkout. So ngayon, ano magiging aksyon, 'di ba, ng majority? Ipipending kasi nila yung pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon sa flood control. So, ang ginawa ng majority, hindi pumasok, 'di ba? Kasi nag-adjourn naman eh. Ano sinasabi nilang hindi nag-adjourn, 'di ba? O sino ngayon na nagbukang tanga? Kayo kasi pa-walkout kayo, tas ngayon hindi kayo pinasukan, sasabihin nyo, hindi nagtatrabaho, marami kayong aamyendahang mga batas. Kayo pa ngayon na magaling, 'di ba? Magaling lang kayong magmagaling. Pero kung titignan nyo yung rules and regulation, yung House Rules ng Senado, yung Constitution, yung saligang batas ng Pilipinas, ang dami nyo nang binaluktot na batas dun. po ba talagang attempt coming from the minority na pigilan, wag matuloy itong pagdidig na ito? Kahit after your press con kahapon, yun pa rin po yung binanggit niya nung nag-Facebook Live ulit siya na sabi bakit si Senator Panfilo Lacson kino-question yung composition ng minority sa Blue Ribbon samantalang yung ibang committee na nag-hearing, hindi naman nila kinwestiyon yung composition ng minority doon. What is special with the Blue Ribbon? Robert, hindi ko question. Sumulat ako sa kanya, kinaklarify ko kasi nakita ko yung pangalan ko. Ito, maganda tong sinasabi niya rito. Pakinggan nyo kung talagang hindi niya kino-question yung sinabi ni Senador Alan. Sa notice Opo. na merong hearing. Mm-mm. Automatically, ginawa nila ako miyembro. Mm-mm. Hindi pa ako sigurado, hindi pa ako nakadecide kung gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Ba't niya ako isasama doon? So, sumulat ako sa kanya, copy-furnish yung chairperson, si Senator Pia, pati si Senator Marcoleta, dahil siya yung designated na subcommittee chair. Opo. So, hindi ko kino-question, kinaklarify ko lang. Bakit nasama ang pangalan ko rito? Wala pa naman akong sinasabing intention na gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, hindi pa nga kami nagsasabit, hindi pa kami nag-uusap-usap sa minority kung sino yung isasabit namin pangalan na mag-member. So, hindi ko kino-question. Again, prevaricating siya. Minamali niya yung interpretation. Ang sulat ko sa kanya, maliwanag, please clarify kung bakit ang pangalan ko nakalagay as member. Ino-question mo kasi sinasabi mo bakit ang pangalan
pangalan ko nakalagay as member, 'di ba? Ano ba yung bakit? 'Di ba question 'yun? Ang pagka-clarify, dapat wala dito yung pangalan ko. 'Yun ang pagka-clarify, 'di ba? Bakit kasi yung ginamit mo? Hindi ko question, much less, hindi ko question na maghi-hearing sila. For all they, for all we care, mag-hearing sila kung gusto nila, maski illegal. That's in Paano magiging illegal? 12 nga lang kayo, 13 sila. 'Di ba? Di 12 rin sila. Sabihin na natin kasi lumipat nga yung isa sa inyo. Paano sasabihin na majority kayo? 12 lang yan. 'Di ba? Paano mo sasabing illegal? 'Di ba? Pro tempore nyo pan 12 lang yung dumagdag 12 kayo. Wala naman nag-abroad, wala naman namatay. Paano mo sasabihin na sa constitution yung ginagawa nyo? 'Di ba? infirm, legally infirm, because hindi pa nga fully constituted ang Blue Ribbon Committee. Wala pang designated representatives ang minority bloc. Opo. So, papa- Kasi nga, pinipending nyo. Ayaw nyong makipag-cooperate, kaya nga kayo nag-walkout 'di ba? Inaano nyo kumbaga sinasabotahe nyo yung mga activities sa Senado. Nag-walkout kayo. O kinu-question nyo yung quorum. Pati yung sa rules, binabago nyo, nasa 24 ka, 136 ang usapan. Ganyan nyo paikutin ang pagbibigay ng statement sa media na papalabasin yung masama yung majority. Pero kung pag-aaralan yung mabuti, titignan nating mabuti, ang maling-mali yung minority. 'Di ba? Magwo-walk out kayo, anong meron, 'di ba? Bakit ayaw nyo amyendahan o pag-usapan o i-debate? Dinidebate nga yung house O alam nyo kasi talo kayo kaya nag-walk out kayo. 'Di ba? Masakit talaga pag talo Paano ka magpapadala ng notice? Kung gusto niya, mag-hearing sila, huwag niya kaming involved na pinadalang kami ng notice kasi wala pa kaming sinasabit na miyembro. Katulad ng mga ibang committees, hindi lang Pinadalan kayo ng notice kasi nga ayaw nyong mag-submit, 'di ba? Ayaw nyong makipag-cooperate. Hindi naman kayo dinidisregard Kaya nga kayo pinadala ng notice. Anong point? Bakit ayaw nyong mag-submit? Ayaw nyong makipag-cooperate? Akala ko ba marami kayong batas na ipapasa? Akala ko ba kasama kayo sa pag-iimbestiga? Akala ko ba maka-Pilipino at makataong bayan kayo? Pero bakit ayaw nyong mag-submit? Ang tagal-tagal na, 'di ba? ribbon. Mga ibang committees, wala pa rin kaming membership sa... Opo. Kasi nga, ayaw nyong mag-submit. Di ba? Ikaw na mismo ang nagsabi na ayaw nyong Kasi mag-submit. nga, nawala ng session Opo. Kasi nga, nag-walk out kayo. Di ba? Kalukuhan nyo yan, tapos pag ginawa sa inyo, magagalit kayo, katangahan nyo. Di ba? Opo. Tama Kaya po. mali yun, nagsisinungaling siya. Mali yung ginawa nyong pag-walk out. Di ba? Ngayong ginawa sa inyo, hindi naman nag-walk out sa inyo. Hindi lang kayo pinasukan. Di ba? Nagbida-bida kasi kayo. Simple. Na kino-question namin, wala nagko-question. Paano walang nagko-question? Kino-question nyo nga 'di ba? Yung house rule pa lang Doon pa lang kino-question nyo Pinipending nyo na para hindi na matuloy yung Senate Blue Ribbon investigation. Doon pa lang pinatatagal nyo na sa pag-amienda ng rule 136 online. Ayan, online attendance ng Senado, 'di ba? Doon pa lang pinatatagal nyo na 'yon para hindi na umabot sa Senate Blue Ribbon. 'Di ba? Basang-basa na namin kayo. Maski legally infirm, and not in accordance with the rules. Ang pagtawag nila ng subcommittee, dahil yung subcommittee, yan sa plenaryo yan na dinidecide na mag-perform ng subcommittee. Hindi rin na-approve sa plenary. Hindi pa naman approve yun. Kasi nga pinipending nyo yung trabaho. 'Di ba? Pinipending nyo yung trabaho Ayaw nyo nga mag-divide ng house. Nag-walkout kayo, 'di ba? Sabi ni Senador Alan, 'di ba? Sabi niya i-divide natin yung house, magbotohan tayo. Sabi niya kay Senadora Loren Legarda, Senate President pro tempore. Anong ginawa nyo nung una, 'di ba? Nag-walkout kayo. Ano yung sinabi mo kay Karen Davila? 'Di ba? Sabi mo, uulit-ulitin nyo lang 'yun para hindi matuloy hanggang sa umabot kayo sa Korte Suprema, 'di ba? So, maski yun, merong, sabi ko nga, hindi legal. Wala nagko-question, ituloy din. Mas illegal yung ginawa nyo. 'Di ba? Pinatatagal nyo 'di ba? Kung gusto nila, ano bang kinakatakot namin para ituloy niya yung hearing? Sila magmumukhang tanga doon kasi Sino ba nagmukhang tanga? 'Di ba? Sino? Si Bendalo? Ha? 'Di ba? Tapos yung yung investigation mo sa Senate Blue Ribbon na piling-pili, pati yung interviewing witness na babae, sino sumasagot? Ikaw? 'Di ba?
Yun ba yung pinagmamalaki mong interview na investigasyon, di ba? Mali yung ginagawa nila, hindi kami. Opo. Ulitin ko, nag-clarify lang ako sa sulat ko, hindi ko kinu-question. Kung nagsisik lang ako ng clarification, ba't yung sinama pangalan ko dyan? Una-una, wala nga ako intensyon na mag-membro Di dapat sinabi mo na agad, hindi pinatatagal mo pa, di ba? Bakit? Pinipending nyo kasi, di ba? Ayaw nyong matuloy para tumagal ng tumagal, wala kayo na umpisahan. Di ba? Oh. Yan ang sinabi mo kay Karen Davila na magwo-walkout at magwo-walkout kayo paulit-ulit hanggat hindi na susunod ang gusto nyo. Di ba? Ayaw nyo na, Sen, ng Blue Ribbon? Sa ngayon, yun ang nagsabi na ako kay Senate President dyan. Oo. Na dati sabi ko, kung sakali magkaroon ng reorganization, parang ayoko na maging member ng Blue Ribbon Committee. Kasi palpak. 'Di ba? Palpak eh, 'di ba? Yung pagtatakip mo hindi naging effective, 'di ba? Oh. Planadong-planado sinabi ni Senator Erwin Tulfo sa Biyernes kasi may makukulong sa inyo kaya minamadali nyo yung pag-aaproba. 'Di ba? Alam nyo, planadong-planado nyo na may ipapakulong kayo para mabalik sa inyo ang majority kaso kulang pa rin ng isa. 'Di ba? Pero wala akong desisyon. Kasi, alam mo, collegial yan Kung mapagkasundo namin sa minority, hindi, eto yung mga representatives natin. Baka pwedeng, alam mo, baka pwedeng pag-usapan nila ako na dati ako chairman, baka pwedeng mag-member. So, ang sinasabi ko lang, as of now, kung ako lang masusunod, ayoko mag-membro. Pero kung, kasi marami members yan 17 ang members dyan Opo. Plus yung mga ex-officio. Ex-officio. So, sa 17, pag hinati mo yung 17, malamang yan, 9 and 8 yan. Walo sa minorya, siyam sa majority. Kasi very slim ang margin ng namin ng difference ng numero So sa 7, kung halimbawa pakiusapan ako ng mga kasama ko, baka naman pwedeng i-reconsider yung decision. Hindi ko masagot pa sa ngayon na talaga absolutely or finally ayoko. Ayaw nyo nga sagutin kasi pinipending yung trabaho, ganun lang yun. 'Di ba? Naku, kitang-kita naman sa kilos at galaw nyo na ayaw nyong matuloy ang investigasyon sa flood control kasi kasama kayo ron. 'Di ba? Kasama kayo sa mga ituturo dahil totoo naman may maleta kayo. 'Di ba? Sinasabi na ng Brave 18 Sa Baclaran, nag-deliver sila ng maleta kay Senator Soto kasama si Saldico, 'di ba? Paano nyo ngayon itatanggi yun? Collegial kami, gagalang ko rin yung opinion ng aking mga kasama sa minority. Ayun. So wag niyang sabihin na wag niyang ilagay yung pangalan ko doon kasi wala akong desisyon kung gusto ko mag-membro o hindi. Opo, Yun ang kabastusan. Ba't yung isasabi Ba't yung ginawa ni Erwin Tulfo na nilagay lahat ng nasa majority? Hindi naman siya nakipag-coordinate na, oy, ilalagay kita rito O, 'di ba? Kabastusan rin yung ginawa nyo. 'Di ba? na may pangalan ko doon? Opo, Hindi naman ako member. Oo, parang lahat po ata ng minority senators nilagay yung name doon. Kasi partner, di ba, Sen, Hindi, ang pito stand... lang kami. Actually, pito plus Pito. minority leader. So, bali walo. Oo. Bali walo from the minority. Siya na namili. So, dalawa sa amin, hindi magiging miyembro. Opo. Oo, kasi partner, di ba, Sen, dapat yung composition ng bawat committee partner, yung chairmanship, kung may Yung mga vice chair ganyan, pa yan, yung mga members from the majority, members from minority, ini-elect yan sa floor, sa plenary. Correct. Oo, before sila, kapag na-constitute sila doon sa plenary, tsaka sila pwedeng magsagawa na ng business nila. Uy, expert din pala tong announcer na to. And so, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo pagsuporta. Medyo busy lang tayo na itong mga nagdaang araw. Bali, kung titignan natin yung mga pangyayari ngayon sa Senado, talagang binabraso na ng husto itong mga bata ng administrasyon, itong mga senador na sabi, allegedly, na dinilibiran rin ng maleta. 'Di ba? Lahat ng kalokohan, lahat ng pambabaluktot, lahat ng pambebendalo, talagang gagawin. Makakuha lang muli ang posisyon, makakontrol lang muli ang Senado, magawa lang muli crocodile farm ang Senado. Diba? Yung mga kalokohan nila dyan, basang-basa na ng mga Pilipino yan So maraming salamat nga palang muli sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating content. So abangan nyo, marami pa tayong ilalabas ng mga reaction video sa mga kaganapan na yan. So full support lang tayo kay Duterte, kay BP Sara at sa ating majority block sa Senado, especially kay Senator Alan Peter Cayetano at kay kapatid Senador Rodante Marcoleta. Ayan, maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.